Maligayang pagdating sa Japex Recap. Nagbibigay ang channel na ito ng mga recap ng pelikula at serye, mga review, komentaryo, at mga buod na pang-edukasyon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Ang lahat ng mga video ay nilikha gamit ang orihinal na pagsasalaysay, komentaryo, at pag-edit upang baguhin ang orihinal na nilalaman sa isang condensed recap format. Hindi namin inaangkin ang pagmamay-ari ng anumang mga clip ng pelikula, larawan, o musika na ginamit sa aming mga video. Lahat ng karapatan ay pagmamay-ari ng kani-kanilang mga may-ari. Ang anumang material na ginamit ay napapailalim sa patas na paggamit gaya ng inilarawan sa Seksyon 107 ng Copyright Act para sa mga layunin tulad ng pagpuna, komento, pag-uulat ng balita, pagtuturo, scholarship, at pananaliksik. Ang aming mga video ay inilaan upang magbigay ng mga buod at pagsusuri, mag-alok ng komentaryo at personal na opinyon, tulungan ang mga manonood na maunawaan ang mga kwento sa mas maikling format. Kung ikaw ay isang may-ari ng copyright at naniniwala na ang iyong nilalaman ay ginamit ng hindi wasto, mangyaring makipag-ugnayan sa amin ng direkta upang malutas namin kaagad ang issue. Sa pamamagitan ng panonood sa channel na ito, kinikilala mo na ang nilalamang ito ay nagbabago at nilikha para sa mga layunin ng komentaryo at pang-edukasyon. Salamat sa pagsuporta sa Japex Recap. Bago ang dakilang baha, noong ang mundo ay dalisay at hindi nagalaw, ang langit ay tumingin pababa sa tahimik na kaayusan. Ang sangkatauhan ay bata pa at inosente. Kaya't ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay pumili ng mga tagapangalaga upang bantayan sila. 200 anghel na gagabay at poprotekta sa mga anak ng Earth. Ang mga ito ay tinawag na mga tagamasid, ang mga anak ng langit. Isang araw, kinausap sila ng Diyos. Sige na. Aking mga relo at Diyos, ang mundong aking ginawa. Huwag hayaang bumangon ang katiwalian mula sa alabok. Gabayan sila sa katahimikan. At masdan huwag hawakan. Naintindihan naman nila kung ano ang ibig sabihin ng utos ng Diyos. Masunurin at determinado, naghanda silang gampanan ang kanilang tungkulin. Pagkatapos ay bumukas ang langit at nagsimula ang mga nanonood. Ang pagbaba sa mga ulap patungo sa naghihintay na lupa. Ang kanilang pinuno ay si Sem Jasa, ang kanilang pinuno. Dinala niya ang sarili ng may tahimik na otoridad. Sa tabi niya ay lumakad si Azazel, na ang isip ay hindi mapakali, maging sa langit. Palagi niyang tinitingnan ang nilikha na may nagtatanong na tingin, sabik na maunawaan kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw ng lahat ng bagay. Dumating sila sa tuktok ng bundok Hermon, kung saan ang mga bituin ay tila malapit ng mahawakan. Ito ang pinakamalapit sa kanila na pinahintulutan na pumunta sa lupa sa ibaba, sapat na mataas upang makita ang lahat ng naninirahan, ngunit sapat na malayo upang manatiling magkahiwalay ayon sa kanilang tungkulin. Pinagmasdan ni Samjas na ang mga mukha ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid sa langit. Sinabi niya, kami ay naparito upang bantayan ang sangkatauhan. Ngunit ang lupa ay malawak at ang puso ng mga tao ay hindi pa nasusubok. Kung ang isa sa atin ay manghina, ang pasanin ay babagsak sa lahat. Sumpa tayo ng isang panunumpa na sama-samang manindigan. Laging humakbang si Azazel na may nagniningning na mga mata. Kung babagsak tayo, sabay tayong babagsak, sabi niya. Hayaan itong mabuklod sa atin. Ang iba ay nagtaas ng kanilang mga kamay patungo sa mga bituin. Nagsanib ang kanilang mga boses bilang isa. Kami ay nakatali. Hindi namin pababayaan ang isa't isa. Lumipas ang oras at pinanood ng mga tagamasid ang mga lalaki na nagsisindi ng apoy at nagbabahagi ng kanilang mga unang kanta sa Beneath the Moon. Nakita nila ang tawanan ng mga bata at ang tahimik na pagmamahalan ng mag-asawa. Nakita nila ang kagalakan ng buhay at isang bagay sa loob nila ang nagsimulang gumalaw. Noong una ay nagmamasid lang sila. Pero habang tumatagal, mas nahihirapan silang maghiwalay. Pinagmamasdan ni Samyasar ang mga anak na babae ng mga lalaki habang umiinom sila ng tubig sa mga ilog. Namuhay sila ng malaya, naisip niya. Wala silang alam na utos kundi ang tibok ng sarili nilang puso. Tumabi sa kanya si Azazel. Marupok sila, tahimik niyang sabi. At gayon pa man ay may lakas sa kanila, ang uri na hindi yuyuko kahit sa langit. Nagsimula ring magbulungan ang iba. Ang pag-uusisa ay nauwi sa pananabik, at ang pananabik ay naging pagnanasa. Ramdam ni Sam Johnson ang bigat nito, diniin ang kanyang dibdib. Ibinaling niya ang mukha sa langit na parabang naghahanap ng boses para patahimikin ang nararamdaman. Pero hangin lang ang naroon. Muli siyang tumingin sa mundo sa ibaba at nainggit siya sa kanyang nakita. Ang mga nagbantay ay hindi na lamang mga tagamasid. Sila ay mga saksi sa isang bagay na hindi nila kayang labanan. Sa unang pagkakataon sa kawalang hanggan, nadama ng mga anak ng langit ang pagnanasa. Ang mga araw ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon. Ngunit hindi natitinag ang tingin ni Sam Jones. Pinagmasdan niya ang mundo sa ibaba na may parehong tahimik na pagtataka. At kahit nanumpa na sila, nananatili sa kanyang puso ang pag-aalinlangan. At sa wakas, binasag niya ang katahimikan. Mga kapatid, sabi niya. Matagal na namin silang pinagmamasdan. Ang kanilang buhay ay maikli, ngunit sila ay nasusunog sa isang ilaw. Hindi namin alam. Tunay bang mali ang maghangad na lumakad kasama nila? Sagot ng langis ng Iraq.
Hindi masamang maghangad, ngunit ang gawa ay hahatol sa atin. Ipinagbabawal ito ng langit. Lumingon sa kanya si Samyasar. At gayon paman ay hindi tahimik ang langit. Marahil ang katahimikan ay pahintulot. Humakbang papalapit si Azazel. Natatakot ka sa parusa, Sam? Jasa. Sa tingin mo babagsak ka mag-isa. Pero sabay kaming nanumpa. Kung ang isa ay bumagsak ng bumagsak, walang tatalikod. Tumingala si Sam Johnson na anod pabalik sa lupa. Ang ikinatatakot ko lang, sabi niya, sa paghahanap ng pag-ibig, tayo ay magdadala ng kapahamakan. Ang langis ng Iraq ay inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Nakapili na kami kuya. Ang panata ay ginawa. Tapusin na natin ang nasimulan natin. Lumakas ang hangin at namayani ang katahimikan sa kanila. Maging ang gabi ay tila naghihintay. Pagkatapos ay itinaas ni Sam Jasa ang kanyang mukha sa langit at bumulong. Kaya lang. At muling bumaba ang mga nagbabantay. Ngunit sa pagkakataong ito ay dumaan sila sa mga ulap at liwanag na bumababa patungo sa lupa na matagal nang iginuhit ang kanilang mga mata at pumukaw sa kanilang mga puso sa mata ng mga tao. Lumitaw sila bilang matataas at nagliliwanag na mga nilalang. Nakita sila ng mga anak na babae ng mga tao at nanginig sila. Lumapit si Sam Jasa sa isang babae sa tabi ng ilog. Sinasalamin ng kanyang mga mata ang liwanag ng bituin. Huwag kang matakot, mahina niyang sabi. Ako ang nagbabantay sa iyo simula ng iyong kapanganakan. Nanginginig siya. Wala ka sa mundong ito. Hindi, sabi niya. Ngunit ngayong gabi ay pinili kong maglakad sa loob nito. At kaya ang mga bantay ay kumuha ng mga asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Sila ay nanirahan sa kanila. At sa unang pagkakataon, naging isa ang langit at lupa. Nagsanib ang liwanag at laman sa iisang hininga. Mula sa pagsasamang ito nagmula ang mga Nephilim, makapangyarihan at hindi mapakali na mga higante. Ang kanilang lakas ay walang limitasyon at ang kanilang gutom ay walang katapusan. Pinamunuan nila ang mga tao tulad ng mga Diyos. At ang mundo ay nanginig sa ilalim nila. Noong una ay kumain sila ng bunga ng mga bukid at ng mga hayop sa lupain. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanilang gutom ay lumaki ng hindi nakontrol. Bumaling sila laban sa sangkatauhan, nilalamon ang dati nilang pinamumunuan. Nakatayo si Sam Garza sa isang burol na tinatanaw ang nasusunog na mga bukid sa ibaba. Mahinang wika niya sa sarili. Paano ito napunta sa ganito? Sabi niya. Nais naming gabayan sila, na ilapit sila sa liwanag. Ngunit ito ba ang ginawa natin? Tumingin si Azazel sa nagniningas na mga lambak at sumagot, ito ay simula pa lamang. May mga dapat pang ituro sa kanila. At ganoon din, ang relo ay nagsimulang gumala sa mundo, bawat isa ay nagbubunyag ng mga lihim na hindi kailanman para sa mga mortal na kamay. Si Azazel ang una niyang nilipat sa mga panday at nagsabi, bakit mag-isa ang hugis ng araro? Nang mahubog mo ang kapangyarihan, ipinakita niya sa kanila kung paano gumuhit ng metal mula sa puso ng lupa, kung paano humampas ng bakal, gawin itong matalas. Bulong ni Azazel, ginagabayan ang martilyo ng nanginginig na baguhan. Isang lalaking may espada ang takot. Walang Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang mga forges ay kumikinang na mas maliwanag kaysa sa araw. Ang mga tao ay natutong gumawa ng mga kalasag, sibat at baluti, at hindi na nila binubungkal ang lupa. Naghanda sila para sa digmaan. Ngunit hindi natapos ang mga turo ni Azazel. Doon. Sa mga babae, dinala niya ang panloloko ni Beauty. Dinudurog niya ang alikabok ng mga hiyas sa pulbos. Pagpapakita sa kanila kung paano kulayan ang kanilang mga mata at palamutihan ang kanilang mga katawan. Hayaang lumiwanag ang iyong mukha ng mas maliwanag kaysa sa madaling araw, sabi niya. At walang lalaki ang tatanggi sa iyong titig. Ang nagsimula bilang kababalaghan ay naging walang kabuluhan. Ang ginto ay kumikinang sa kanilang lieg at salamin, puno ng pagmamalaki. Ang pagnanasa, na minsang inosente, ay nauwi sa gutom. Mula sa mga bundok, bumaba si Oracle at itinuro ang kaalaman sa mundo kung paano maaaring pagalingin, lason o itali ang isip sa mga panaginip. Bawat halaman ay nagtatago ng dalawang mukha, anya. Isa na magbibigay buhay. Isa na kumuha nito. Itinaas ni Baraklo ang kanyang mga mata sa gabi at binabaybay ang mga pattern sa mga bituin. Ang mga ito ay hindi mga ilaw, sinabi niya sa mga pastol. Sila ay mga palatandaan. Mga mensaheng isinulat ng mga Diyos. Alamin ang mga ito at mababasa mo ang hinaharap. Itinuro ni Cobell ang pagmamapa ng constellation o scenes. Inihayag ni Shamsi ang takbo ng material ng araw, mga bulong na spelling, at ipinakita ng mga Tamil sa mga lalaki kung paano palamigin ang mga espiritu mula sa hangin. Ang dating ipinagbabawal ay naging sining. Ang mundo ay naging matalino, ngunit may sakit sa parehong oras. Ang mga nayon ay naging mga lungsod. Ang mga lungsod ay naging mga kaharian at mga kaharian sa mga larangan ng digmaan. Pinamunuan ng mga Nephilim ang mga hukbo ng mga lalaki na nagdadala ng mga sandata na ibinigay sa kanila ni Azazel. Hindi kailanman natuyo ang lupa dahil nainom nito ang dugo ni na Hunter at King. Nakatayo si Sam Jackson sa isang burol na tinatanaw ang patayan. Umakyat ang usok mula sa kapatagan sa ibaba ng kanyang puso na dati na puno ng lahat ngayon ay mabigat na.
Hindi ito ang mundong pinangarap natin, sabi niya. Nais naming ibahagi ang liwanag, hindi lunurin ito sa dugo. Bahagyang umiti si Azazel sa tabi niya. Nagsasalita ka ng liwanag na parang ito ay banal, sabi niya. Ang kaalaman ay hindi banal o sinumpa. Ito ay kapangyarihan lamang. At ang kapangyarihan ay hindi kailanman pa rin. Ilang ba nga ang ibinaling sa kanya? At kapag natupok ng kapangyarihang iyon ang lahat, ano ang mananatili habang ang mga mata ni Hazel ay kumikinang na parang bakal sa apoy? Pagkatapos ay muling ipanganak ang mundo. Dapat itong sunugin muna upang makita kung ano ang nabubuhay. Ngunit kahit na nagsimulang maramdaman ni Hazel kung ano ang darating, ang lupa ay nagsimulang manginig na para bang hindi na nito kayang tiisin ang bigat ng kasalanan. Ang lupa ay umuumbol, sabi ni Oracle. Naaalala nito ang mga yapak ng mga anghel at ang dugo ng kanilang mga anak. Inangat ni Sam Jasper ang kanyang mukha sa langit. Nakikita mo pa ba kami? Bulong niya. Naaalala mo pa ba kung sino tayo? Ngunit walang sagot ang langit sa ibabaw ng nagniningas na mundo. Ang mga arkanghel, sina Michael, Gabriel, Rafael at Uriel ay nakatayo sa harap ng trono, pinapanood ang kaguluhan sa ibaba. Umakyat ang usok mula sa mga lambak. At umalinggaw sa mga ulap ang sigaw ng mga tao. Ang lupa, na dating berde at buhay, ay nalulunod sa sarili nitong dugo. Si Michael ang unang nagsalita. Panginoon, sabi niya, ang mundong ginawa mo ay sumisigaw sa sakit. Ang mga ilog ay namumula at ang puso ng mga tao ay naging bato. Humakbang si Gabriel. Ang mga tagamasid ay lumabag sa iyong utos, anya. Lumalakad sila kasama ng laman at tinatawag itong pag-ibig. Nilalamon ng kanilang mga anak ang buhay. Kung magpapatuloy ito, wala nang matitipid. Ibinaba ni Rafael ang kanyang tingin. Ang lupa ay umuungol sa ilalim ng kanilang bigat, mahina niyang sabi. Maging ang hangin ay nagdadala ng kanilang katiwalian. Ang bawat hininga ng lupa ay naging isang sumpa. Itinaas ni Uriel ang kanyang kamay patungo sa abot tanaw. Kung tayo ay mananatiling tahimik, ang kanilang kasalanan ay laganap sa kabila ng lupa, babala niya. Kahit ang langit ay hindi mananatiling hindi nagalaw. Ibinaba ng 4 na arkanghel ang kanilang mga ulo. Napanood nila ang mga tagamasid na pinipilipit ang kaloob ng paglikha. At ang kanilang pasensya ay nawala. Ngunit kahit na sila ay nagsasalita, may takot sa kanilang mga puso para sa kung ano ang maaaring idulot ng puot ng Diyos. Panginoon ng lahat ng nilikha, sinabi nila na ang lupa ay nalulunod. Ang mga anak nito ay sumisigaw ng hustisya. Ngunit tahimik pa rin ang trono. Inangat muli ni Michael ang kanyang mukha. Hindi ka ba kikilos? Tahimik niyang tanong. Hindi ka ba magsasalita? Isang malalim na katahimikan ang pumuno sa langit na mas mabigat kaysa sa tunog. Pagkatapos ay isang madilim na hangin ang nagsimulang tumaas, umiikot sa mga bituin. Gumalaw ito ng may layunin, dala ang bigat ng paghatol, ngunit hindi nasabi. Pinakiramdaman muna ito ni Gabriel. Umikot na ang hangin, bulong niya. Narinig niya kami sa ibaba. Naramdaman din ito ng mga nanonood. Lumapot ang hangin sa kanilang paligid at nagdilim ang kalangitan sa itaas ng kanilang mga lungsod. Ang ilang Jesus ay nakatayo sa gilid ng isang wasak na bukid, ang kanyang mga kamay ay nabahiran ng alabok at abo. Tumingin si Azazel sa abot tanaw at nakita ang unos na namumuo sa ibabaw ng mga bundok. Dumating ito, sabi niya. Napapikit ang ilang Diyoso. Pagkatapos ito ay tulad ng aming kinatatakutan. Sa gitna ng mga nagmamasid ay kumakalat na parang apoy ang mga bulong. Nakita nila kung ano ang maaaring gawin ng banal na galit. Sa sandaling iyon, maging ang mga Nephilim, ang malalakas na anak ng mga anghel ay nabalisa. Ang lupa sa ilalim ng mga ito ay yumanig na para bang ang mundo mismo ay naghahanda na palayasin sila sa unang pagkakataon mula noong sila ay bumaba. Naramdaman nila ang tinatawag ng mga mortal na kawalan ng pag-asa. Naglakad si Samjaja sa mga bakanteng bukid. Ang kanyang mga mata, na minsang napuno ng apoy, ay naging guwang sa paligid niya. Ang iba ay nakatayo sa katahimikan. Nais naming bigyan sila ng liwanag. Sam, sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay nabasag upang ibahagi kung ano ang nakatago sa kanila. Ngunit ngayon ang lupa ay sumisigaw laban sa atin. Tumayo si Azazel. Nakatutok ang kanyang tingin sa abot tanaw. Hindi ang lupa ang kumukondena sa atin, anya. Ito ay ang katahimikan sa itaas. Lumingon sa kanya si Sam Joseph. Nagsasalita ka pa rin na parang hindi mo ito ginagawa. Itinuro mo sa kanila ang sining ng digmaan. Inilagay mo ang mga talim sa kanilang mga kamay at pagmamataas sa kanilang mga puso dahil hindi nagbago ang ekspresyon ng Israel. At tinuruan mo sila ng pagmamahal. Malamig niyang sagot. Sabihin mo sa akin kung sino sa atin ang nagdulot ng higit na pagkasira. Natahimik si Sam Joseph. Pagkatapos ay napaluhod ang isa sa mga nagbabantay. Hindi namin kayang tiisin ito, sabi niya. Tinalikuran na tayo ng langit. Sumunod ang isa pang boses, nanginginig sa takot. Dapat tayong humingi ng awa. Marahil kung tayo ay magsusumamo, pakikinggan niya tayo. Minsan tumitingin ako sa langit. Ang mga ulap ay umiikot na parang madilim na tubig. Nagdasal na kami, sabi niya. Napasigaw na kami. Ngunit walang sagot ang langit. Umiling si Azazel.
Hindi siya nakikinig sa mga nahulog na bagay. Pagkatapos lahat ng Iraqi ay nagsalita. Ngunit may isa na lumalakad pa rin sa kanyang pabor. Isang lalaki sa mga lalaki. Isang matuwid. "We?" tanong ni Sam Garza. "Enoch, isang bato na burol," sabi ng anak ni Jared, ang taong lumalakad kasama ng Diyos sa tunog ng pangalang iyon. Napatingin naman yung iba. Bahagyang kumislap ang pag-asa sa kanilang mga mata. Hayaan siyang magsalita para sa atin. Nagpatuloy si Arakiul. Naririnig pa rin niya ang boses ng kataas-taasan. Kung magsusumamo siya para sa atin, marahil ay maaalala ng Panginoon kung ano ang awa. Nag-alinlangan si Sam Jasa. Ang pag-isip ng pagluhod sa harap ng isang lalaking gawa sa alikabok ay parang hindi mabata. Ngunit selyado ang kanilang kapalaran kung wala silang ginawa. Kaya't, sabi niya, sa wakas, hayaan si Enoch na maging boses natin. Nang gabing iyon, mag-isang naglakad si Enoch sa lambak. Maputi ang kanyang buhok na parang liwanag ng buwan. Narinig niya ang mga iyak ng mga watchers bago sila nagsalita ng malakas. Nang marating niya ang paanan ng bundok Hermon, bumaba ang mga bantay upang salubungin siya. Nililiman ng Great Wings ang lupa, at maging ang mga bundok ay tila nanginginig sa ilalim ng kanilang presensya. Ngunit hindi sila natakot ni Enoch. Humakbang si Sam Jasa at iniyuko ang ulo. Tao ng Diyos, tahimik niyang sinabi, kami ay nagkasala. Tumingin sa kanya si Enoch. Alam kong pinadala tayo para gabayan sila. Nagpatuloy si Sam Jojo sa Diyos, hindi para mamuno. Pero natukso kami. Kumuha kami ng mga asawa sa kanila. At ngayon ang ating mga anak ay nagdala ng kapahamakan sa lupa. Sabihin sa kanya na nagsisisi kami. Sabihin sa kanya na gusto naming mapatawad. Huling nagsalita si Azazel. Kung may hustisya, dapat may awa, anya. Hindi tayo humihingi ng langit kundi ng kapayapaan. Tiningnan sila ni Enoch ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya, nais mong magsumamo ako sa makapangyarihan sa lahat. Sam, sabi ni Jojo, unahan mo siya. Sabihin ang aming mga pangalan. Pakiusap na alalahanin niya na noong naging anak niya kami, dahan-dahang tumango si Enoch. Pupunta ako. Pero hindi ako nangangako sa sasabihin niya. Si Enoch ay dinala sa espiritu sa matataas na kaharian. Ang mga bituin ay nangahulog at siya ay napaharap sa trono ng kataas-taasan. Nakakabulag ang liwanag. At ang lupa sa ilalim niya ay yumanig sa lakas. Siya ay nagpatira pa at nagsabi, Panginoon ng langit, sinugo ako ng mga bantay. Humingi sila ng awa. Ang kanilang mga puso ay wasak. Na ang mga bata ay naging kabaliwan. Hindi sila humihingi ng pagbabalik sa kaluwalhasyan para lamang sa kapatawaran. Para sa isang sandali, ang lahat ay tahimik. Nang magkagayoy na puno ng tinig ng Panginoon ang langit na parang bagyo. Enoch, matuwid na anak ng tao. Pakinggan ang aking mga salita. Ang mga tagamasid na ito ay hindi ginawa upang tumira sa laman. Nilapastangan nila ang aking nilikha at nagsiwalat ng mga lihim na hindi para sa mortal na mga kamay. Sasabihin mo sa kanila na ikaw ay nasa langit. Ngunit ngayon ikaw ay tagalupa. Iniyuko ni Enoch ang kanyang ulo. Pagkatapos ay muling nagsalita ang Panginoon. Hinihiling nila na patawarin ko sila, ngunit hindi nila lugar para manalangin para sa mga lalaki, o lugar ng tao para manalangin para sa kanila. Dapat mong sabihin sa kanila ito. Hindi ka itinalaga upang mamagitan para sa sangkatauhan, ngunit ang sangkatauhan para sa iyo. Nayanig ang langit. Pagkatapos ang tinig ay nagpatuloy, nagsasabi sa kanya, si Jasa at ang kanyang mga kasamahan na ang kanilang mga supling, ang mga higante sa lupa, ay mamamatay sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kamay. Ang lupa ay lilinisin ng baha at apoy. Kung tungkol sa kanila, itali mo sila sa mga lambak ng kadiliman sa ilalim ng mga bundok ng lupa. Hanggang sa araw ng paghuhukom. Pagbalik ni Enoch, naghihintay ang mga nagbabantay. Ang kanilang mga mukha ay desperado para sa isang salita ng pag-asa. Ngunit seryoso ang ekspresyon ni Enoch. Humakbang si Sam Jesus. Ano ang sinabi niya? Panay ang boses ni Enoch. Nagsalita na siya. Mawawasak ang iyong mga anak. Ikaw ay igatali sa lupa hanggang sa huling araw. Hindi magkakaroon ng awa. Natahimik ang mga nanonood. Ang ilan ay hayagang umiyak. Ang iba ay nakatayo pa rin, nanlamig sa hindi makapaniwala. Naikuyom ni Azazel ang kanyang mga kamao. Kaya kahit ang pagsisisi ay walang kahulugan. Tumingin sa kanya si Enoch. Alam mo ang utos. Pinili mong sirain ito. Itinuro mo sa mga lalaki ang hindi nila dapat malaman. Binigyan mo sila ng pride. At sa pagmamataas na yon, sisirain nila ang kanilang mga sarili. Ito ay hindi lamang parusa. Ito ay kahinatnan. Sam. Napaluhod si Jesus. Tapos na. Mahinang sabi ni Enoch. Darating ang baha at kasama nito, ang katapusan ng lahat ng iyong itinayo. Tumalikod siya para umalis, ngunit huminto muli. Nais mong maglakad kasama nila. Tahimik niyang sabi. Ngayon ay hihiga ka sa ilalim nila. Ang anyo ni Enoch ay nawala sa ulap, na iniwan ang mga nahulog na anghel na nag-iisa sa kanilang kapalaran. Si Sam Jars tungkol sa kanyang ulo. Bahagya pang bumulong ang boses niya.
Naghanap kami ng pag-ibig, sabi niya, at natagpuan ang kapahamakan. Sa tabi niya, tumitig si Azazel sa madilim na kalangitan. Marahil, anya, kakailanganin pa rin niya tayo kapag nagsimula muli ang mundo. Ang katahimikan na sumunod sa mensahe ni Enoch ay hindi nagtagal mula sa kabila ng tabing ng liwanag. 4 na dakilang arkanghel ang bumaba. Michael, Gabriel at Raphael at Uriel, bawat isa ay nagdadala ng utos ng makapangyarihan. Ang kalangitan ay nahati sa kulog habang sila ay dumating. Hindi sila dumarating bilang mga mensahero ngayon, ngunit bilang mga instrumento ng hustisya. Sa ibaba nila, ang mundo ay gumuho. Ang mga Nephilim ay gumalagala sa mga lambak, na matayog sa itaas ng mga puno, ang kanilang mga dagundong, nyanig ang mga bundok. Ang mga tagamasid ay nakatayong walang magawa habang ang lupa mismo ay tila bumangon laban sa kanila. Boses ni Michael ang bumasag sa katahimikan. Oras na. Si Raphael ang unang gumalaw. Bumaba siya sa gitna ng disyerto kung saan gumala si Azazel. Kabilang sa mga labi ng kanyang nilikha. Nakapalibot sa kanya ang mga sirang kasangkapan ng digmaan, ang mga basag na talim, ang kalawang na baluti, ang abo ng mga tao. Tumingala si Azazel, kaya dumating ang manggagamot upang gapusin ang guro, anya. Ngunit kalmadong sagot ni Raphael. Sapat na ang naituro mo. Sa isang galaw, hinampas niya ang lupa at ang mga tanikala ng buhay na liwanag ay sumabog mula sa buhangin na pumulupot kay Azazel sa kanyang mga braso at pakpak. Ang mga anghel ay nagpumiglas, ngunit ang mga tanikala ay humihigpit lamang. Itinaas siya ni Raphael sa itaas ng lupa at itinapon siya sa disyerto ng Dujail, isang tigang na lugar ng bato at kadiliman. Dito ka mananatili, sabi ni Raphael, hanggang sa maubos ng apoy ang lahat ng karumihan. Bumukas ang lupa sa ilalim ni Azazel, nilamon siya ng buo. Malayo mula roon, nakatayo si Gabriel sa larangan ng digmaan kung saan naggangalit ang mga Nephilim. Itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay patungo sa langit. Hayaang sirain ng mga maninira ang kanilang sarili, ipinahayag niya sa kanyang utos. Napuno ng kabaliwan ang mga puso ng mga higante. Nakatalikod si kuya kay kuya. Ama laban sa anak. Ang mga hiyaw ng mga Nephilim ay napuno ng hangin hanggang sa walang naiwang umiyak. Sa taas, bumaba si Michael sa mga bundok kung saan nagtipon sina Sam, Jasa at ang mga natitirang tagamasid. Itinaas ni Sam Jackson ang kanyang mukha sa langit. Gawin mo ang dapat mong gawin, sabi niya. Hindi kami lalaban. Lumambot ang tingin ni Michael dahil minsan na niyang tinawag na kapatid si Sam Jasa. Ginawa ka upang bantayan ang paglikha, tahimik niyang sabi. Hindi para ang kinin ito. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at ang mga tanikala ng apoy ay nahulog mula sa langit. Bininding Samjaza at lahat ng sumunod sa kanya. Ang lupa ay nahati sa ilalim ng kanilang mga paa na nagbubuka sa isang malawak na kalaliman. Tartarus. Sabi ni Michael, ang anino sa ilalim ng mundo. Doon kayo mananatili hanggang sa araw ng dakilang pagtutuos. Ang mga nakagapos na anghel ay sumigaw nang ang liwanag sa itaas nila ay kumupas. Sinarado ng bato ang kanilang kulungan, tinatakan sila sa kadiliman. Ang mundo ay lumago muli. Pagkatapos ang tinig ng Diyos ay gumalaw sa kalangitan. Ang lupa ay nadungisan ng binhi ng mga nahulog, anya. Hayaang tumaas ang tubig at linisin ang nasira. At pagkatapos ay bumukas ang kalangitan. Bumuhos ang ulan. Hindi sa patak, ngunit sa torrents. Isang baha na lumamon sa mga lambak at bundok. Ang mga dagat ay tumaas upang salubungin ang mga ulap at ang buong lupa ay nalunod sa paghatol ng langit. Ang mga Nephilim bilang mga katawan at lungsod na kanilang itinayo ay naglaho sa ilalim ng mga alon. At sa wakas, nagsimulang bumagsak ang tubig. Ang araw ay sumilay sa mga ulap. Tahimik at walang laman ang mundo. Ngunit buhay. Malalim sa ilalim ng lupa. Sa mga yungib ng kadiliman. Naghintay ang mga nanonood. Nakatali sa kalooban ng Diyos. Hindi sila maaaring mamatay. Ngunit hindi na nila makita ang liwanag. Ang kanilang mga boses ay nawala sa mga edad. Ngunit ang kanilang mga supling ay hindi nagpapahinga. Ang mga espiritu ng mga higante na natanggal sa kanilang katawan ng baha ay gumala ang mapanglaw na mundo. Ang mundo ay nalinis, ngunit ang langit ay hindi na nagningning tulad ng dati. At kaya ito isinulat. Kaya nahulog ang mga anak ng langit sa kanilang paghahanap ng pag-ibig. Natuklasan nila ang kamatayan. Kung gusto mo ang pelikulang ito at gusto mong makakita ng higit pa sa hinaharap, mangyaring pindutin ang like button. Ibahagi ito at mag-subscribe sa channel. Buksan ang iyong isipan at hanggang sa muli nating pagkikita.